Hello mga master, Delos the Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang aking isi-share sa inyo ay kung paano magtahi ng Deputy Teacher's Uniform. Blouse ito 2025. Ito yung pang ano mga master, pang Monday schedule na blouse ng pang Teacher's Uniform. So ito yung kanyang mga parts mga master, ito yung kanyang pang front design. Ayan. Ito naman yung kanyang pang collar. Ito natabas ko na lahat ito mga master, tapos na-edgingan ko na rin ito. Ito yung kanyang pang collar. Ito naman yung kanyang sleeve. Ito naman yung kanyang back parts. Ito. Sa likod ito, no? Ayan. Ito naman yung kanyang front. Ito naman yung kanyang pang front bar mga master. Ayan. May front bar kasi ito eh. So itong front bar mga master, pwede nyo itong dikitan ng pilon. Pwede rin namang hindi na. Kasi pang babae naman, pwede namang malambot lang yan. So ito naman yung kanyang pang front body. Meron tayong slit sa side dito mga master. At kahit mga 2 to 3 inches lang naman yung kanyang slit. So ngayon, start na tayo. So, ang unang tahain natin ay itong kanyang sleeve. So, tupi lang naman natin to. 1 inch pasada lang itong mga master. So, pagkatapos kong buuhin ito, ay diretso ko na rin to, ay pagkatapos itong tapian mga master, diretso ko na rin to bubuuhin siya. So, ganyan naman pagbuo nito. Pagkatapos, idugtong ko naman itong itong kanyang isa naman. Dito ipantay ko lang dito sa side ito para at least sigurado sila na magpantay talaga sila na sleeve. Ginaganyan ko lang itong mga master. Tapos, itong allowance ng mga masari, pasadahan natin to para mapartida siya. Para pag ikabit na natin to sa body mga masari, hindi tayo mahirapang magpartida. Or pwede nyo naman plansahin nyo na lang to. Itong sa akin, inaano ko na, pinapasadahan ko na lang. So ayan, buo na ang ating sleeve mga master. So ready to attach na to mga master sa ating body kung matapos. Ayan siya. Maglagay lang tayo ng pikiti sa center para alam natin kung saan yung gitna. So ayan sa mga master. Ngayon, isunod naman natin yung kanyang back parts naman. Ang kanyang likod. So ito yung kanyang likod. So bubuhin lang natin.
Itong likod ko mga master ay ano to, may cutting to sa gitna, no? Pwede rin namang i-ano nyo mga master, ibuo lang nyo lang yung likod, okay lang din naman yun. Pero itong sa akin ay naka-cutting sa likod. Tapos, sunod naman natin gagawin ay ang kanyang dart, ito at saka ito. So sa likod mga master, maglagay talaga tayo dito ng dart basta mga blouse or blazer. Para yan sa magkaroon ng shape yung ating katawan sa likod. So ayan, tapos na ang ating likod mga master. Ayan siya. Ngayon, tawag nito, buuhin naman natin ang kanyang front parts naman mga master. So ito yung kanyang front. So una munang gawin natin ito mga master, lagyan muna natin ito ng dart, saka natin ikabit yung kanyang front bar mga master. So ganun yung isa, lagyan natin ito ng dark. Wala dark. Kasi dark or dark. So dark siya, no? So ito na sana, okay na ang ating front. Ngayon ikakabit naman natin ang kanyang front bar. So ito yung kanyang front bar na natabas natin. Ayan siya. So lagyan na natin marking yung front at saka ayan siya. So itong lapad ng ating gagawing front bar mga master ay 1 inch sa pangbabae. So ang gawin natin, dito tayo mag-start. Kahit saan, pwedeng ibaba, pwede rin sa laylayan. Pasada lang natin to. So ano na ito mga master, sewing allowance lang ito. So ayan. Tapos dito sa may bandang kanto, magpikiti lang tayo ng ganito para makuha natin yung point mga master. Ayan siya, oh. Ito siya. Tapos ngayon, baliktarin lang natin ito.
ganyan natin. Magpasada tayo ng top stitch, 116. Ay sorry, baliktad pala ito pagka ano ko, pagka tahi dapat pala sa kabila. So ganito pa lang pagkabit ito mga master, ayan siya. Ang kanyang front, ayan. Naka-wrong side ito mga master, ipatong nyo lang itong tila na ito, sana yung isa. Ayan siya. Wrong side ito, ipatong din natin yung isang tila na wrong side din. Ayan siya. Sumali ako kanina ang binaliktad ko So dapat pala dito. Ito yung wrong side, ito yung ating front facing, ipasada natin to ng parehong naka-wrong side. Kasi ibabaliktad kasi natin sa kabila, magiging front side na itong facing natin. So ayan. So pakita lang tayo ulit dito kasi yung isa walang pakita. Ayan, so ulitin ko lang no, ayan siya. Tapos ito mga master, ayan siya. Ito yung front natin, ito yung right side niya. Tapos dito natin pinasada yung kanyang bar. Para pagbaliktad natin, nakaganyan na siya. So baliktad lang natin. So ayan na sa mga master. Ngayon, magpasada tayo dito ng top stitch na 116. So ayan na sa mga master. Ngayon, mag-marking naman tayo ng 1 inch ang lapad kasi yun yung lapad ng ating front bar mga master. Marking na natin ng 1 inch. So pwede nyo naman yung laki na ito mga master, pwede nyo naman yung gawin itong 1 and 1/4, okay lang din naman yun siya. Tapos ngayon, ipasada na natin to, iganyan lang natin. Itupit na natin to, ipasada natin to. Yan, ganyan. So
So depende sa lapad nyo mga master, pwedeng 1 inch, pwedeng 1 and 1/4, or pwede rin namang 1 and 1/8, okay lang din yan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo na size ang lapad. Kasi yung ating design kasi mga master, ang lapad niya kasi ito ay nasa 1 and 1/4. Kaya pwede nyo gawing hanggang 1 and 1/4 ang lapad nito. Para magpantay lang sila sa sa design. Dito mga master sa may bandang kanto, sa may pa angle, pikitihan nyo to kasi hindi nyo to tutupi kapag walang pikiti. So ayan ang ating front bar mga master. Ayan na siya. May mga ano lang, hibla lang ng tela ay sinulid. Ngayon, itong front design naman natin mga master, ipasada naman natin to dito pa ganyan. Pa ganyan siya. Mula dito sa balikat, pa ganyan. Mahaba-haba ito eh. Pa ganyan. Pwede rin namang iganyan yung mga master eh. Bago dito, ipit nyo lang dito. Pwede namang diretso lang para kung halimbawa kapos yung ano nyo dito, pang design, pwede namang iipit nyo para makatipid kayo sa magkasa yung inyong pang front design. So ito medyo abot pa naman yung sa akin eh, kaya okay lang na hanggang sa balikat. So ngayon ipapasada natin to dito. Magpalit lang tayo ng sinulid. So ito, mula dito, pasada lang natin tong sa gilid, natin. Ganyan, ipasada lang natin to. Pwede sana itong iipit itong mga master, kaya lang ayaw ko sang iipit dito dahil makapal yung dito na sa gilid yung kanyang design, kaya kung iipit ko siya makapal na lalo, kaya ayaw ko na siyang iipit na lang, ipasada ko na lang.
So dito mga master, itong dito kasi medyo may sobra kasi ito, i-ano lang natin ito master, medyo i-compress lang natin to para maano siya, walang kulubot sa ating design. So ayan ang ating front ng ating mga master, ating blouse front design sa ating front bar. So ganyan lang. Tapos gawin naman natin itong ang isa pang bandang kaliwa kasi kanan kasi ito eh. So ganyan pa rin. Kanina nagkamali tayo eh. So ganyan pala dapat. Wrong side. Tapos ipatong natin yung ating pang bar. Ganyan. Tapos ito wrong side din itong pang bar natin mga masanon sa ibabaw natin. Wrong side din ito. Baka magkamali tayo. So ganun pa rin dito. Ayan yung ginawa natin mga master. Pinikitihan natin to para yung kanto niya, yung angle niya, makuha natin. Tapos baliktarin lang natin. Tapos dito naman tayo magpasada ng top stitch na 1/16. Ayan. Sa mga hindi nakakaintindi ng 1/16, no? Ito po yung anong tawag ito? Maliit pa sa 1/8. 1/16. So yan, so ganun pa rin ulit gagawin natin to mga master. Mag-mark tayo ng 1 inch. Ayan. Tapos dito magpikiti tayo sa may corner, sa may angle part. Ayan siya.
So ayan. So ngayon, pag ito kakabitan na naman natin ulit 'to ng mga master ng ano, ng kanya pang front design. Maganyan siya. So, tingnan muna natin yung isa. Baka kasi hindi sila mapantay mga master sa ano sa design niya eh. So, kailangan mapantay sila. So, yung white 1 1/4. Baka kasi pag makabit natin ito mga hindi pantay yung kanilang yung white at saka yung black dito sa na design. Kailangan mapantay natin. So ang pagpasada natin dito mga master, alalay lang, idikit lang natin to sa ating front bar. So ayan ang ating front design mga master sa blouse natin. Ayan na siya. So ngayon, bubuuin na natin siya. So pag mabuuin siya, gaganyan siya mga master eh. Sorry, ganyan pala. Yung kanan yung nakapatong sa kaliwa. Ganyan. So dito yung collar natin. So ngayon, bubuuin na natin. Ito ang kanyang back. Yan sa mga master. Tapos ito yung ating front. Ipatong na natin yung punong mga master na sa naka wrong side din, ganyan. Tapos dito tayo mag-start magbuo sa side. Dito. Tapos sunod sa shoulder, tapos sa shoulder naman, tapos sa isa naman sa side. Ang ating pasada mga master, dito tayo mag-start ng ating pasada kasi meron kasi itong side slit. Kahit mga 2 to 3 inches lang itong mga master ng kanyang slit. Wag masyadong malalim. Mahaba yung kanyang slit mga master kasi ito pambabae naman kasi. Tapos sunod naman natin idugtong ang kanyang sa shoulder. So ito nabuo na natin, nadugtong na natin yung bandang kaliwa na front. Sunod naman natin yung kanyang kanan na front, idugtong naman natin. So dito pa rin siya. Una tayo mag-start sa shoulder, tapos pababa naman sa may side.
So sunod naman natin to sa may ano master sa side naman, side body. So ngayon, pwede na natin tong kabitan ng collar at saka sleeve. Ayan siya. So ngayon, tupian muna natin yung kanyang laylayan. At dito sa slit mga master, pwede nyo pasadahan to ng 1/4 or 1/2, depende na sa inyo kung pasadahan nyo to o hindi. Pwede pasadahan, pwede rin namang hindi. So itong sa akin, pasadahan ko ito ng 1/4. Para lang lumitaw lang yung kanyang slit mga master pag may pasada. Pwedeng 1/2, pwedeng 1/4. So depende na sa inyo kung gaano kalapad yung ipasada nyo dito mga master sa ating side slit. Or pwede rin namang walang pasada, okay lang din naman. Tapos ngayon, tupian na natin yung laylayan.
So ayan, natupian na natin yung laylayan. So ito na siya mga master ang ating blouse. Kulang na lang ng collar at saka sleeve. So ayan, so ngayon unahin ko muna ang kabitan ng mga master ng sleeve muna ito. So ganito lang ang paggabit ng sleeve. Ito yung kanyang, ayan, ito yung kanyang front. Para dito, atas natin dito. So ganyan lang natin. Ayan, ganyan. Tapos dito kasi ako magpapasada sa ilalim. So baliktaran ko lang, hawakan ko lang, tapos ganyan ko lang. So pag nagkabit po ako ng collar mga master, sa bandang kilikili pa ako talaga nag-start. Para doon na rin ako maglalak. So ayan, nakabit ng ating sleeve mga master. Ayan na siya. So ngayon, hindi ko na ikabit itong kabilang sleeve. So gagawin ko na yung mga master naman yung kanyang pang collar para makabit na natin. So ito yung kanyang pang collar. Ito yung kanyang collar, ito yung kanyang tawag ito, bangkito man tawag nito. Hindi ko alam kung tawag na nito. Ito siya. Ito, pwede nyo lagyan to ng mga master ng pilo na manipis, or pwede rin namang hindi na, depende sa inyo. So itong gagawin ko ay hindi ko na siya lalagyan. So ganito lang naman magawa ng collar mga master. Ito, bawasan lang natin yung allowance para makuha lang natin yung point dito. Tapos dito sa may bandang kurba, magpikiti lang tayo dito para walang laban kapag i-ano natin.
Dito sa cooler mga master, pwede nyo yung pasadahan, pwede rin namang hindi na. Pwede nyo ibistingan lang to at plansahin. Pero ito nga gawin ko, papasadahan ko to ng 116. So okay lang naman to pasadahan to ng 116 mga master kasi yung kanyang front bar naman kasi ay mayroon namang pasadang 116. So para maibagay lang din sila. Pero kung wala sana ng top stitch yung ating front bar, ito, wala din sana itong pasada para bagay lang. So dahil nagpasada tayo sa front, so magpasada din tayo sa cooler. Tapos ito, kunin lang natin ang ano mas ang sentro nito. Ayan. Tapos saka natin ikabit naman itong bangkito. Ito siya. So bago yan, pasadahan ko muna itong bangkito ng ano. So ganun pa rin, kunin natin yung sentro, tapos lagi tayo mag-start sa ano mga master sa center para mapantay lang siya. O pwede naman kung kaya nyo i-ano sa dulo, pwede din naman kung kaya nyo. Ayan siya.
So, tapos ngayon mga master, iyan na natin yan siya. Baliktarin na natin. Pwede tayo magpasada ulit dito ng 116. I-top stitch natin. So ito na ng ating collar. So pwede natin itong ikabit. Bawasan na natin konting allowance. So kunin na natin yung kanyang sentro. Ayan. So ito yung ating mga master shoulder. Ipartida lang natin yung kanyang back parts. Kanyang mga allowance dito. So bago natin to i-attach mga master, sukatin muna natin yung neckline, yung liig niya kung kasya ba or baka masikip or maluwag para hindi tayo magkamali. Kasi pwede naman tayo mag-adjust dito pwede na tayo maglaki or liitan. Isukat lang natin to. So parang sakto lang naman. Tapos dito tayo mag-start. Ayan, ito siya yung kanyang body. Ayan. So, pagkabit natin ng collar, ito, itak muna natin to dito, tapos dito tayo mag-start naman sa kabila. Itak mo lang muna natin to dito. Tapos, saka tayo mag-start dito naman sa kabila. Ayan, sa kabilang side. Dito tayo mag-start naman pagkabit sa ating collar. Tapos, ay yung sentro natin sa ating collar sa body, ayan lang natin, tapat lang. So, ganyan lang siya mga master. So, ayan, tapos ngayon, ay balik na lang natin, i-lock na natin siya.
ay sarado na natin siya. So ganyan. So dito sa bandang neckline sa likod, magpikili tayo dito mga master kasi may laban kasi itong body para walang laban. Itong bandang pa-curve sa ating neckline sa likod. So sarado na natin. So ayan, natapos din ang ating blouse mga master. Pero kulang pa ng isang manggas to. So hindi ko na ipapakita sa video kung paano ipakikabit yung manggas kasi naikabit ko naman na yung kabilang manggas. So ayan sa mga master ang ating blouse pang Monday. Monday schedule to mga master, no? So yun na po mga master, hanggang dito lang po ang ating video mga master. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat mga master.